meron pong proseso ang kakayanan sa paglakad ng tao. Kapag ang baby kapapanganak, ang gusto lang gawin, humiga. Tama po ba? Pero, kapag habang lumalaki siya, natututo siyang lumakad. Ginagabayan, tinuturuan kung paano humakbang. Pero of course, alam natin na sa kanyang pag-aaral ng paglakad na yon, hindi madali para sa kanya yon. Dahil posible po na madapa siya, posible po na siya ay masugatan, posible po na siya ay masaktan. Pero later on, makikita natin na nagkakaroon siya ng tinatawag na kakayanan sa kanyang sarili na lumakad. At dahil nga po minsan, sa sobrang independent na, kung saan-saan na po nagpupunta. Tama po ba? Hindi mo na makita minsan sa loob ng bahay, hindi mo na makita minsan na nasa paningin ng iyong mga mata. At lalo na kapag lumaki na, meron na sariling lakad. At yung lakad niya ay yung magbibigay sa kanya ng kasapatan, magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Kaya nga, ang paglakad ay posible na dalawa palagi ang patutunguhan. Paglakad sa isang magandang layunin o kaya naman ay paglakad sa mga bagay na nagbibigay ng hindi magandang bunga o resulta sa buhay natin. So nakukuha po malamang ninyo ang nais ko pong ipunto de vista sa aking pasimula. Sapagkat sa umagang ito ay patuloy nating sinisiris o pinapaksa na sunod-sunod ang aklat ng mga ngaral, ang aklat ng Ecclesiastes. At ngayon ay nasa chapter 11 po tayo at ang ating concentration sa ating pag-aaral ang verses 9 to 10 ng mga ngaral chapter 11. Muli po, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na magtuon po tayo sa ating pag-aaral na salita ng Panginoong Diyos ngayon. Kung meron man po tayong iniisip, meron po mga makakadisturb sa ating isipan ngayon, nawa po ay turuan tayo ng Panginoon na i-concentrate po natin sa Kanyang salita. Please be with me as I read Ecclesiastes chapter 11, verses 9 to 10. Now listen to the Word of God. Verses 9 to 10. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Sa umaga pong ito, nagpapatuloy po tayo for the part 3 sa ating title na God will bring you to judgment. Sa Tagalog, dadalahin ka ng Diyos sa paghuhukom. Now, nakita natin for the past 2 series of sermon dito sa verse 9 to 10, nakita natin yung katugunan sa katanungan na ibinabato sa atin dito ng Word of God. The question is here. Ano-ano ang ipagsusulit mo sa Diyos ngayon at sa darating na panahon? So nakita natin na time will come ay magkakaroon tayo ng tinatawag na pagsusulit. Time will come, hahatulan tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang basta siya for the future o sa darating na panahon, kundi even now, lahat ng ginagawa natin ay binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng tinatawag na partial judgment. Ano ito? Lahat ng ating pong gagawin, lahat po ng ating sasabihin, lahat ng ating iisipin, ay mayroong consequences na magiging bunga sa buhay po ng bawat isa sa atin. And generally speaking, ang gustong ipakita pa rin dito na salita ng Panginoong Diyos, kapag namatay tayo, lahat tayo ay haharap sa ating Panginoong Diyos. At maliwanag ito na pinakikita sa ating pag-aaral dito sa talatang 9 ng Kabanatang 11. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos.
Tingnan niyo po ang chapter 12 verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang katawang lupa at ang espiritu ay magbalik sa Diyos nang may bigay nito. And then in verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Now listen. Nakita natin, this is judgment. Ito yung paghatol. Okay? Now, yung una nating nakita, ipagsusulit mo sa Diyos ang mga uri ng kagalakan na mayroon ka. Pansinin niyo po. Last Sunday, pinag-aralan po natin yung salitang kagalakan. Kasi nakita po natin sa verse 9, ang sabi doon, magalak ka. Nakita niyo yun? So dito tinignan natin na ang word na kabataan, this is not only referring sa mga kabataan na kinakategory natin ngayon dito. Sa translation na ginamit sa chapter 12, remember God in the time of your strength. Pag tinignan niyo po ang chapter 12, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kalakasan. So hanggang kailan ba ang strength natin? Hanggang kailan ba ang kalakasan natin? Mga kapatid, ang kalakasan na binibigay sa atin dito, hanggat hindi tayo nabubuhay, meron tayong strength, meron tayong kalakasan. Now, listen. Sinasabi ngayon dito sa ating pag-aaral last Sunday, what kind of joy we have sa buhay po natin. Hindi ho lahat ng kagalakan na mayroon tayo ay kagalakan na ayon sa kalooban at kagustuhan ng ating Diyos. Sometimes we have joy sa sarili natin coming from saan? Sa takbo ng sanlibutan. Pinapakita sa ating pag-aaral noong nakaraang Sunday, yung kagalakan na mayroon ka, pagsusulit mo ito sa harapan ng Diyos. Makuha niyo? Yung kagalakan na mayroon ka ngayon, yung kagalakan na magkakaroon ka sa mga darating na araw, tandaan mo po, ipagsusulit mo ang lahat ng ito sa Diyos. Dahil meron pong dalawang kagalakan. Kagalakan na bunga ng kasalanan at kagalakan na galing at bunga ng ating Panginoong Diyos. One of the joy na binabanggit na prutas ng galing sa ating Panginoong Diyos ng Holy Spirit is in the book of Galatians. The fruit of the Holy Spirit is joy. So, ibig sabihin, the authentic and genuine joy is coming from the Holy Spirit. The true joy and genuine joy ay galing po sa banal na kasulatan. When we walk according to the principle of God's Word, this is the genuine love. Amen po ba? Kung lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoong Diyos, ito ang ating totoong kagalakan. Subalit kung lumalakad ka sa kasalanan na tinaalok ng mundong ito, kahit galak na galak ka, one day, hahatulan ka ng Diyos sa bunga ng kagalakan ng kasalanan na iyong ginagawa. That's why last Sunday, nag-concentrate tayo sa salitang kagalakan. At nakita natin, there are two kinds na pinipresent si King Solomon dito, ang joy na galing sa hindi kalooban ng Panginoon. Specifically, nagbigay tayo na ano ba yung temporal joy ng takbo ng sanlibutan ito. This is a material things. Pag mayroon kang bagay, pansamantala kang magiging maligaya. Kapag ikaw ay may mga accomplishment, nagiging maligaya ka temporary. Yung mga bisyo, yung mga inaalok na sanlibutan ito, nagagalak ka pansamantala, pero hindi nagagalak ang Panginoong Diyos. Ano ba yung prinsipyo ng totoong kagalakan na nanggagaling sa Panginoon? Simple lang po, lumalakad ka sa salita at kalooban ng ating Panginoon. Now, nasa pangalawa po tayong punto ngayon. Matapos pong sabihin ni Hari Solomon ng Word of God na mag-ingat ka sa kagalakang dinadamo mo ngayon, pangalawa, ipagsusulit mo sa Diyos ngayon at sa darating na araw ang mga uri ng paglakad na mayroon ka. Ano yung punto? Ipagsusulit mo sa Diyos ang mga uri ng paglakad na mayroon ka.
So anong lakad ang tinuturo ng salita ng Diyos? Now, ang sabi ngayon ng verse 9 ay ito, gawin mo. Sa magandang balita Biblia, medyo andun yung konting puntos pero medyo malayo sa mas malapit na translation. Sa ang bagong ang Biblia, na mula po sa translation ng King James Version o ng Biblia, ito ang sabi, lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. So sabi ganon, lumakad ka. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso. So 2 times na binanggit yung paglakad. Sa New American Standard Bible, banggitin ko lang po ito. Ang sabi rito, and follow the impulses of your heart and the desires of your eyes. So ang ginamit dito, follow. Sumunod ka. Sumunod ka sa silakbo ng iyong puso, sabing ganon, at sa pagnanasa ng iyong mga mata. Pero medyo malayo siya ng konti. Kasi yung salitang follow, sumunod ka, sometimes ito yung nangyayari kung ano ang tibok ng puso mo, yun ang sundin mo. Di ba? Follow the desire ng iyong puso. Medyo konting lihis ng konti. Pero yung New King James Version, now listen, ang sabi, and walk in the ways of your heart. Ang ginamit niya ngayon dito, walk, lumakad. And in the sight of your heart. Now, gagamitin ko ngayon ang word dito mula sa New King James Version at sa ang bagong ang Biblia na ginamit ay walk, lumakad. O yung sa ang bagong ang Biblia, lumakad, sa New King James Version, walk. Now, si Haring Solomon, binibigyan niya ngayon ng diin ang uri ng paglakad ng buhay ng isang tao. Well, pag sinabi nating lumalakad, ang ibig sabihin po, meron kang pinupuntahan. Di ba? Kapag nakaupo kayo ngayon dyan, of course, nananatili lang kayo dyan. Pero once na tumayo kayo at lumakad kayo, meron kang mararating, meron kang pupuntahan. Now, pakinggan natin. King Solomon emphasized the ways of Christian walk. Ang ibig sabihin po ng walk dito, ito yung uri ng iyong pamumuhay. Nakuha niyo? Yung walk, yung paglakad na binabanggit ni Haring Solomon dito, ito ang klase, ito ang uri, ito ang paraan ng iyong pamumuhay. Now, let us study the word walk o paglakad. Ano ba ang ibig sabihin ng walk sa English o sa Tagalog ay paglakad? Ang salitang walk o paglakad, mula po siya sa Hebrew word na ito, banggitin ko na rin po, wehale o halak. Meaning, to move along on foot. Lumalakad ka sa pamamagitan ng iyong paa at ang karugtong advance by step. Kapag lumakad ka, yung mga step ng iyong mga paa, meron kang pinatutunguhan. So, klarado ngayon, nang ginamit ni Haring Solomon ang salitang paglakad, ang ibig sabihin niya, the walk na binabanggit niya rito o ang paglakad na binabanggit niya rito, this is the way of your life living. So, sinasabi ngayon ni Haring Solomon dito, yung paglakad mo na ito yung uri ng klase ng iyong pamumuhay. Nakuha niyo punto natin dito? Now, yung pamumuhay mo na ito, hindi ka basta lumalakad dahil lumalakad ka lang. Tandaan natin, kapag lumalakad tayo, ang gustong ipakita rito, meron itong pinanggagalingan. Nakuha niyo? Meron siyang pinanggagalingan. Si Haring Solomon, binigyan ng emphasis, yung uri ng iyong pamumuhay, yan yung laman ng iyong puso. Ibig sabihin, when you walk, typologically, ng uri ng iyong buhay, this is the content of your heart. Ito yung laman ng iyong puso. Why? Because in verse 9, tingnan nyo, chapter 11, verse 9, ang sabi rito, Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Sa ibang translation, ang ginamit po, dito sa ang bagong ang Biblia,
lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso. So yung paglakad ng isang tao na ang pinakapunto, uri ng iyong pamumuhay, lahat ng ito nanggagaling sa laman ng iyong puso. Ang katotohanan, when you talk, this is coming from your heart. When you think, this is coming from your heart. When you do, this is coming from your heart. Lahat ng uri ng klase ng pamumuhay ng tao, spiritually, ang sabi ng Biblia, lahat ng ito ay nanggagaling sa laman ng ating mga puso. So, yun yung gusto ipakita ngayon dito. So, meaning, yung uri ng pamumuhay natin, dinidistinguish siya ng laman ng ating mga puso. And visually seen by your spiritual eyes. So, meaning, ganito po yun. Siguro, spiritually, dapat nating maintindihan, yung laman ng puso natin, ito yung nagdidistinguish ng uri at klase ng pamumuhay natin. Kapag yung mata natin nakakita, dinidistinguish niya yung laman ng puso natin. Kapag mayroon kang nakita, magja-judge ka eh. Ang uudyok ng puso mo, nakakasar naman ito, di ba? Ayoko siyang tingnan. Possible na ito yung maging judgment mo visually kapag mayroon kang nakikita. Kasi ito yung dinidikta ng laman ng iyong puso. Now, si Haring Solomon, pinapakita niya na lahat ng ginagawa ng tao, yan ang laman ng puso niya. At dahil laman ng puso niya, yung mata niya, ito ang nagiging entrance upang ang laman ng puso niya ay lumabas sa kanya. Now, in Matthew chapter 5, verse 29, meron pong warning muna si Jesus dito sa atin. Gusto ko muna po na tingnan muna natin yung teaching ni Jesus Christ as may cross-reference dito sa passage natin. Matthew chapter 5, verse 29. Now listen, in Matthew chapter 5, verse 29, as Jesus taught it sa mga disciple niya, Matthew chapter 5, verse 29, ang sabi niya po ay ito. Now listen. Kung ang mata mo ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. So ano yung sinasabi ngayon dito? Napakasimple ng sinasabi ni Jesus Christ. Sometimes, yung mata po natin ang nagiging sanhi ng pagkakasala natin dahil inuudyokan siya ng laman ng ating puso. And this is what happened sa buhay po ni Eva. Di ba? Sabi gano'n sa Matthew chapter 3. Ano sabi ng Matthew chapter 3 as may cross-reference dito sa pag-aaral natin? Hindi ho nagbabago ang turo ng Biblia when it comes to our eyes. Ang sabi ho rito sa verse 6 ng chapter 3 ng Genesis. Genesis 3:6. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito na buo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. So this is the process sa katawan ni Eve kung bakit siya nahulog sa kasalanan despite na alam niya na hindi dapat kainin ang bunga ng punong iyon na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti't masama dahil alam niya na mamamatay sila. Now, this is the process, number 6 ng chapter 3 ng Genesis. Sabi ron, napakaganda sa paningin ng babae. So, nagandahan eh. So, kapag nagandahan daw, ano yung kasunod? Ang sabi, masasarapan siya. Di ba? Pag mapangit, gusto mo bang tingnan? Di po ba, pag pangit, isang tingin lang o dalawang tingin lang eh. Pero pag maganda, kahit titigan eh, di ba? Maduling-duling pa, di ba? Kasi nagagandaan ka. Nakuha niyo punto? Sabi rito, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy. Kaya sabi niya, sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Siyempre, kapag tumitingin ka, kailangan
meron delightful, di ba? Dapat yung pleasure mo, nami-meet. Kaya pag tinitingnan mo, nasasarapan ka. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Yung mga product ngayon, minsan nabubudol tayo di ba? Ang ganda ng presentation ng product. Papaka-decente. Pagdating sa'yo, hindi daw maganda. Why? Nakaka-attract po kasi yung isang maganda. Tama po ba? Kasi pag ipinresent po ito ng pangit, wala akong ma-attract. Kaya dito, pinakikita ngayon dito, sa ating pag-aaral, yung paningin ng babae, napakaganda sa kanyang paningin, ang sabi niya, masarap. So, nasabi niya, siguro masarap ito. Ang decision niya ngayon ay ito. Ang sabi niya, nabuo sa isipan niya. So, nakita niyo? Tiningnan, nasarapan ng katitingin, nag-decide ang isip, sabi ng isip, maganda yan, masarap yan. Ang sabi ng isip, go na. Diba? Nabuo sa isipan, ano nangyari ngayon? Ginawa, kumuha. So, ano ibig sabihin dito? Pinapakita ngayon sa atin dito na hindi nagbabago yung style ng takbo ng sanlibutan kung paano diniceive si Eve. Kaya ang sabi naman ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5, verse 20, saan na yun? Matthew chapter 5, verse 29, ang sabi ni Jesus Christ, maliwanag. Ang sabi niya ngayon, kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Literal bang pinadudukot? Literal bang pinatatapon? Hindi. Ang ibig sabihin, you need to be careful sa paggamit ng iyong mata or sa ibang banda, you need to surrender anumang weakness na mayroon tayo kung ito ang nagiging dahilan ng paggawa natin ng kasalanan. At the end, malalayo tayo sa Panginoong Diyos dahil binanggit ang salitang impyerno sa puntong ito ng verse 29. Kaya ang sabi niya, kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawala ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Masama po ba na magandahan ka? Hindi po. Masama ba na magwapuhan ka? Hindi rin po. As long as na wala pa pong nagiging, gawa. So sinasabi ngayon dito, pleasure yun Parang pag nanonood ka ng TV, di ba sayang-saya ka? Kasalanan bang manood ng TV? Hindi po. Kaya nga, binigyan din tayo ng Lord ng sense of pleasure Para meron tayong kaligayahan sa mga bagay na alam natin na hindi naman po masama. So binabanggit din po rito ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7 verse 22 para makita lang po natin. Matthew 7:22. Ang sabi ho ni Jesus sa Matthew 7:22 verse 23 ay ganito. Sa verse 22. Saan na yun? Ay, di yan. 6:22 ba yun? Mukhang medyo na Matthew chapter, yung kung ang mata mo ang nagiging, 6:22? Sana? Ayun, okay. Thank you. 6:22. Sa alagay ko si 7. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang iyong mata, malinaw ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. So parang sinasabi ngayon dito na yung katotohanan na nakatago sa puso natin ay nagre-reflect ito sa klase ng buhay natin. Now, makinig po tayo. Ang issue po ng buhay natin dito sa mundong ito ay nanggagaling palagi sa ating pong mga puso.
This is coming from our heart. Nanggagaling din po ito sa ating mga mata na naglilid po ito ng isang banal na pamumuhay. So kung inyong makikita, 2 beses na binanggit ni Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse 29, in Matthew chapter 6 verse 22 to 23, na pinapakita niya ngayon dito, yung ating puso at ang ating mga mata ang siyang issue ng ating mga buhay. Now, sa Deuteronomy chapter 5 verse 33, yung word na lumakad, binigyan ng emphasis ni Moises. Ang sabi ng Deuteronomy 5:33 ay ito: kayo'y lalakad sa lahat ng mga daan na inuutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. At upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo, at upang kayo ay mabuhay ng mahaba sa lupain na iyong aangkinin. Na pinapakita ngayon dito ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, kayo'y lumakad sa lahat ng mga daan na inuutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. So, pinapakita rito na ang paglakad ng isang tunay na may relasyon kay Yahweh, ng tunay na may relasyon sa Diyos, ay lumalakad siya sa inuutos ng ating Panginoong Diyos. So, meaning, kapag ang isang Kristiyano, lumalakad siya ayon sa salita ng Panginoong Diyos, ano yung magiging bunga? Ito ang karugtong. At upang ang lahat ay maging mabuti. Kapag lumalakad tayo sa salita ng Diyos, hindi ho tayo mapapahamak. Ang sabi rito, at upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo. At ano yung karugtong? At upang kayo'y mabuhay ng mahaba sa lupain na inyong aangkinin o ibibigay sa inyo. So ang punto ngayon dito, pinakikita ngayon dito sa atin, na kapag ang isang Kristiyano ay lumalakad sa salita ng ating Panginoong Diyos, mayroong kabutihan ang kanyang pamumuhay. Amen po ba? Saan nanggagaling yung mabubuting pamumuhay niya, yung good works na mayroon siya? Nanggagaling daw po ito sa salita ng Diyos. Kaya kung ang salita ng Diyos ang nagiging gabay, nagiging pattern natin sa ating mga pamumuhay, nagbubunga po ito ng mabubuting gawa sa atin. Mga kapatid, walking in the way of God is living in His Word. Ito yung katotohanan. Kapag lumalakad tayo sa daan ng Panginoong Diyos, sa daan ng Panginoong Diyos, mamumuhay tayo sa Kanyang salita. Amen po ba? Now, yung punto natin dito, we always submit ourselves to the Word of God. Ito yung pinakamalaking punto. Alam niyo kung bakit tayo nagre-rebelde sa Diyos? Kasi ayaw nating ipasakop ang sarili natin sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit nahulog si Eva sa kasalanan? Kasi hindi niya pinasakop ang kanyang sarili sa sinasabi ng Panginoong Diyos sa chapter 1 na binabanggit doon sa chapter 2 verse 14 to 15 ng Genesis, na huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong iyan. Literally, may instruction ng Panginoong Diyos, pero hindi ho sinunod ni Eve. And even Adam, pinakita nila na nagrebelde sila sa Panginoong Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng hindi nila pagsunod at pagpapasakop na salita ng Diyos. Kaya sinasabi sa atin ni Moises sa Deuteronomy 5:33, kapag lumalakad tayo sa daan na inuutos sa atin ng ating Panginoong Diyos, magkakaroon tayo ng pagiging mabuting pamumuhay sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, ang nagiging bunga nito ay mabubuting bagay. Kapag nagre-rebelde tayo sa salita ng Diyos, ang magiging prutas nito ay delubyo sa ating mga buhay. Now, awit 119 verse 1, awit 119 verse 1. Ang sabi po ay ganito, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. So this is the command of God through King David. Sinasabi niya ngayon, mapalad. Ano ba ibig sabihin ng mapalad? Ang Septuagint, tinranslate ito sa Gregong salita na makarios. Na ang ibig sabihin na salitang mapalad, masaya.
Masaya siya na mamumuhay ng mayroong kalinisan. Tingnan niyo po ang awit 119 verse 1 na sabi, mapalad ang mga taong may malinis ang pamumuhay. Ano ibig sabihin? Kapag malinis ang pamumuhay ng isang tao, ang gustong ipakita rito, kaya malinis ang kanyang mabuhay, clean, life, mayroon siyang malinis sa pamumuhay, kasi ang ginagawa niya, sumusunod siya sa aral ng Panginoong Diyos. At ano ang nagiging bunga nito? Ang sabi ron, bless siya. Sa Tagalog, pinagpala o mapalad. Pero ang totoong translation ng mapalad sa Septuagint na Greek word, ang ibig sabihin nito, masaya siya. Ang isang tao, yung lakad ng buhay niya, masaya siya na namumuhay ng may kalinisan ang kanyang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kasi ano ang sinusunod niya? Ayon sa utos ni Yahweh. So kapag ang utos ni Yahweh, kapag ang salita ng Diyos, sinusunod natin sa ating mga sarili, ang bunga nito ay malinis na pamumuhay. At dahil malinis ang pamumuhay, mayroong kang kagalakan na nararanasan sa iyong buhay. Balik na rin natin. Kapag hindi natin sinusunod ang utos ni Yahweh, magkakaroon ng maruming pamumuhay. At ang bunga ng maruming pamumuhay ay kalungkutan sapagkat alam mo na na-open mo ang Diyos sa iyong buhay. Sabi ni Haring David, na in-inspired para sabihin, at kailangan daw, yung utos ni Yahweh ito, yung gawain natin araw-araw. Hindi lang siya sinabi na pag Sunday ka, sumunod sa salita ng Diyos. This is not a seasonal na pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi rito, day by day, araw-araw, sinusunod natin ang salita ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang paglakad at paggawa ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos ay wala hong dapat makapagpahadlang. Wala pong dapat na makapagpahinto na tao na nakapaligid sa atin. Yun yung gusto ipakita sa atin dito. Kapag alam mo na ang sarili mo ay para sa Diyos, kapag ang alam mo ang sarili mo ay pagpapasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos, simple lang ho ang gusto ipakita sa atin dito. Wala pong pwedeng makasagabal at makapagpahinto sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Now, tingnan natin ang classical example dito sa Genesis chapter 6, verse 5 to 12, in the time of Noah. Tingnan po natin. Genesis chapter 6, verse 5. Okay, ang sabi po ng Genesis chapter 6, verse 5, ay ganito po. Now listen in verse 5. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Nalulungkot ba yung Diyos? Kapag ang tao ay namumuhay sa kasamaan, kapag ang tao ay hindi iniisip ang Diyos, nalulungkot ba si Yahweh? Ang sagot ay oo. Now listen, ang sabi rito sa verse 5, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti. Kaya ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. So nalungkot ang Diyos. So kapag nakikita ng Diyos na namumuhay tayo nang hindi ayon sa kanyang kalooban, nalulungkot po ang Panginoon. Amen po ba? Nalulungkot po siya. Ito yung parugtong. Ang sabi rito ay ito. Verse 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Verse 8, sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sa verse 9, napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasay, namumuhay na kasama ng Diyos.
Ang gustong ipakita rito sa atin ng passage na ito, kapag ang isang tao ay namumuhay na kasama ang Diyos, wala kang pwedeng makahadlang sa paglakad niya sa salita at kalooban ng ating Panginoon. Isipin niyo po, sabi ng Panginoon, nung panahon ni Noe, ang natitirang matuwid na lamang ay si Noe. Nakaka-pressure, di po ba? Nakaka-pressure. Bakit? Siya na lamang ang namumuhay ng kabaliktaran sa pamumuhay ng nakakaraming populasyon ng tao na iyon. Nakuha niyo? Alam niyo, kapag tinignan natin yung naging kasaysayan dito, maliwanag na sinabi ng Biblia, yung tao namumuhay sa kasalanan. Lahat ng kasalanan nung panahong iyon, naroon kay Noah. Pero tingin nyo, sabi nga no, si Noe na lamang ang natitirang matuwid sa harapan ng Panginoon, sa paningin ng Diyos. Si Noah lamang, kasama ang kanyang asawa, kasama ang kanyang 3 anak, at kasama ang mga asawa ng kanyang anak. Kaya wawalo lamang ang namumuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. Nakaka-pressure yun, di po ba? Parang isang trabaho, ikaw lang yung Christian. Tapos yung way ng mga kasama mo sa work, iba-iba ang klase ng kanilang buhay, worldly. May kanya-kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Tapos ikaw, nag-iisa kang Kristiyano, nakaka-pressure yung ganong mga bagay. Dalawa lang yun. Possible na ikaw ay maaya nila sa mga way of life nila. Tama po ba? O sa isang banda, manatili kang tapat sa Panginoong Diyos, pero sometimes sasabihan ka nila na you are killjoy. Wala kang paikisama. Nakuha niyo punto rito? Pero ito ang sinasabi ng Biblia. Si Noe ay tumindig sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Hindi naging mahirap kay Noe kasi ang sabi rito ay ito, sa verse 9, palibhasa'y namumuhay na kasama ng Diyos. If you are walking with God, wala akong pwedeng makapag-antala, pwedeng makapagbago ng iyong pamumuhay at pagsunod sa salita ng Diyos. Ako yung punto rito, the keyword is lumalakad na kasama ang Diyos. Ibig sabihin, yung mga tao sa panahon ni Noe, lumalakad sila sa kagustuhan ng kanilang mga laman. Amen po ba? Kapag ang isang Kristiyano ay magsasabi sa atin ngayon, nalalakad ako sa kagustuhan ko, walang pakialam sa akin ang salita ng Diyos, walang pakialam sa akin ang pastor na yan, walang pakialam sa akin ang kapwa kumano ng palatayang yan, nasa isang mapanganib na katwiran ka dahil ang katotohanan, mahuhulog ka sa kasalanan. Kaya mahalaga na maintindihan natin. If we are walking with God, ang ibig sabihin nito nating na mahirap po na gawin natin. Ang problema po kaya tayo nahihirapan kasi hindi natin hinahayaan na sa paglakad natin, ang Panginoong Diyos ang siyang magmanyobra ng ating mga buhay. Kung ang nagmamaneho po ng buhay mo ay ang sarili mo, delikado po yan. Pero kung ang nagmamaneho ng buhay mo ay si Kristo, ang kanyang salita at ang banal na Espiritu, you are safe sa iyong paglalakbay sa mundong ito. Lumalakad siya na kasama ang Diyos. Ang katangian po ng taong lumalakad sa Diyos ay nagpapasakop at sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoong Diyos si Noah ay maligtas, dahil ang gagawin ng Panginoong Diyos, ahatulan niya ang mga makasalanan. Pero kailangan niyang maligtas si Noah. Ano? May consequence po ba ang paggawa ng kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah? May consequence po. May consequence ba sa buhay ni Noah ang pagsunod niya na kasama at paglakad niya na kasama ang Diyos? Meron po. Ano yon? Ligtas. Disobedience, judgment. Obedience, salvation. Ngayon, ito yung ginawa. Nagsabit si Noah, despite po na mahigit 40 years na hinintay ang baha. Pagdating po sa Genesis chapter 6 verse 13, ito ang sinabi ng Diyos kay Noah.
6:13 na Diyos, sinabi ng Diyos kay Noah. Nakita niyo po yon? Tingnan niyo po ang verse 7. Ang sabi ng verse 7 ay ito. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao. At just imagine, sinabi ni Yahweh kay Noah, Noah, nilipulin ko ang lahat ng tao sa pamamagitan ng baha. Wala pa hong bahang nangyayari kahit kailan. So ang ginawa ni Noah, hindi siya nagdalawang isip na sundin ang sinasabi na salita ng Diyos. Kaya pagdating ng chapter 7, sinabi ng Panginoon sa verse 1, sinabi ng Diyos kay Noah, etc., etc. Pagdating ng verse 14, pumutol ka ng kahoy. Ano ang ginawa? Gumawa ka ng arko. Just imagine, wala pa pong nangyayaring baha. Tapos ipapagawa sa iyo yung ubod na laki ng barko. According to a scholar, 40 years na tinapos ni Noah ang barko at 40 years na hinintay ang dilubyo ng paghatol ng Diyos sa mga unang tao. Ano ibig sabihin dito? May mga pagkakataon, kailangan nating isabit yung sarili natin sa salita ng Diyos. Na kahit sa tingin natin, ay walang pangyayaring mangyayari dahil sa mga bagay na inuutos ng Diyos sa atin, magsasubmit tayo sa kanyang mga salita. It's not a matter na hindi natin susundin kasi parang hindi naman mangyayari. Hindi ho. Ang pinapakita rito, si Noah ay nagsubmit sa salita ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sabi nga ho, nung isang tinignan ko, the Lord requires that we do what He says. When He says, and how He says, even if we don't fully understand or like it. So si Noah, hindi niya naiintindihan. Hindi niya naiintindihan na talaga bang babaha? Pero ang sabi ng isang quotation na binanggit ko ay ito. Ang Panginoong Diyos ang nag-require kung ano ang dapat niyang gawain nang sinabi niya ito. Kung kailan niya ito sinabi. Kung paano niya ito sinabi. Kahit na po hindi nating lubos-lubos na naiintindihan o ginugusto ang mga ito, kailangan nating magpasakop sa salita ng Diyos. Without obedience, we cannot truly be follower of Christ. Kasi kapag hindi ho tayo sumunod sa salita ng Panginoong Diyos, hindi ho tayo totoong tagasunod ni Kristo. Now, John chapter 8 verse 31, tingnan lang po natin. John chapter 8 verse 31, ano ang sabi rito? Sa John chapter 8 verse 31 and 32, ganito ang sabi. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ano yung marka ng isang totoong alagad ni Kristo? Sumusunod sa salita ni Jesus. John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ang basis ng pagsunod natin sa utos ng Panginoong Diyos ay ang pagmamahal. John chapter 13 verse 35. Ano sabi ng John 13:35? Ang sabi ng verse 35 ay ito. Now listen. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So pinapakita sa atin ngayon dito, mga kapatid, na ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita at paglakad sa salita ng ating Panginoong Diyos nang may pagmamahal, nang may pagpapasakop sa kanyang salita, ay nagpapakita na ikaw ay tunay na alagad o Kristiyanong mananampalataya na may relasyon kay Kristo. If we walk with God, His favor is with us. Kapag tayo po'y lumalakad sa ating Panginoong Diyos, ang kanya pong pabor ay nasa atin. Sabi yung gano'n ng Awit chapter 5 verse 12, ito pakinggan niyo po. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield. Sa Tagalog, sinasabi niya, sapagkat sa iyo, O Panginoon,
ikaw ang nagpapala sa matuwid nang mayroong pabor na nakapaligid sa kanya at ikaw ang nag-iingat sa kanila. So kapag sumusunod tayo sa salita ng Panginoong Diyos, yung pabor ng ating Panginoon ay nasa atin. Amen po ba? The favor of God is with us. Now listen, according to God's own will, He will bless those who walk in His word and His will. Ayon po sa sariling kalooban ng Panginoong Diyos, siya ang magpapala sa lahat ng lumalakad at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Now listen in Genesis 39 verse 21. Sa Genesis 39:21, ang pabor ng Panginoong Diyos ay nagbubunga ng ano po? Ng pinakamataas ng pag-iingat ng Diyos sa atin. Now, Genesis 39:21, the favor of God increase to protect yung mga taong sumusunod sa Kanya. Nandun yung pag-iingat ng Diyos. Exodus chapter 3 verse 21, ang pabor ng Panginoong Diyos ay magbubunga ng restoration sa lahat ng bagay na ang kaaway ay ninakaw sa atin. Marami hong nawala sa atin nung hindi tayo mananampalataya. Pero nung naging Kristiyano tayo, yung pabor ng Diyos, binigay niya sa atin. Yung mga nawala sa atin, ibinalik ng Panginoong Diyos. That is the favor of God sa buhay po natin. Sa Exodus chapter 11 verse 3, favor produce honor in the midst of your adversaries. Pinapakita ng Exodus 11:3, ang pabor ay nagbubunga ng pagkakaroon ng pagkilala sa iyo sa gitna ng iyong kahirapan. Joshua chapter 11 verse 20, ang pabor ay nagbubunga ng dakilang pagtatagumpay sa kalagitnaan ng lahat ng iyong dinadaanan. So meaning, when you walk with God and His Word, yung favor ng Panginoong Diyos, binibigay niya sa atin. In everything, ayon sa kanyang kalooban. Kaya naranasan ni Noah, ang favor ng ating Panginoong Diyos, hindi siya humiwalay sa kanyang pamumuhay sa ating Panginoong Diyos. Noah walked with God. So hindi siya humiwalay. Dahil alam niya na kapag humiwalay siya sa Panginoong Diyos, posible na yung mga nangyari na nakapaikot sa kanyang mga tao ay maging ganun siya. Pero dahil lumalakad siya, nakasama ang Diyos at ang Diyos ay kasama niya, pinakita ng Panginoong Diyos yung pabor niya ay na kay Noah. Na kay Noah. Tandaan nyo, binanggit lang si Noah, pero bakit kasama ang buong pamilya niya? The favor of God is in Noah. Pero sino ang nakinabang ng buong favor ng Diyos na ibinigay kay Noah? Yung buong pamilya niya. So sinasabi sa atin ngayon dito, kapag ang isang tao ay lumalakad sa salita ng Diyos, lumalakad na kasama ang Panginoon, nagsasambit sa salita ng ating Panginoong Diyos, mamumuhay siya ng tama. Mga kapatid, Jesus walked as He doing the will of His Father. Sa Matthew chapter 26 verse 39, ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero huwag ang kalooban ko. Nakita niyo? Kahit na meron siyang dadaan ng kamatayan. Na sinasabi niya, alam kong mamamatay ako. And He asked to the Father na sana, Lord, ilayo mo ako sa saro ng paghihirap na ito. Pero what is the conclusion of Jesus Christ? Not my own will, but your will, O Father. Amen po ba? Hindi lang po tayo nagpapasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos kapag magaan lang ang nire-require ng Lord. Nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos kahit na ang buhay natin ay naroon na sa isang kalagayan na tingin natin ay wala ng pag-asa. Even in the valley of darkness ng buhay natin, we will submit ourselves to the will of God sa buhay po natin. Yun yung gustong ipakita. Kaya sabi ni Jesus, Ama, huwag ang kalooban ko, kundi
ang kalooban mo. As believers in Christ, we should walk in the narrow road. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Ang sabi ni Jesus Christ, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Lumakad kayo sa makipot na daan, sapagkat ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Dahil sinasabi niya na ang lumalakad sa malawak na daan at sa malapad na pintuan, ang dulo nito ay kapahamakan. Ibig sabihin, madali ho eh. Madaling lumakad sa gusto ng laman natin. Pero ano yung dulo nito? Kapahamakan. Ang dulo nito, kapuotan, na bunga ng ating walang relasyon at pagsunod sa kalooban ng Diyos, impyerno. Pero meron po tayong dapat na tanggapin sa ating mga sarili na ang paglakad natin sa mundong ito ay hindi inilagay ng Diyos sa ating mga sarili ang pagdidirektor at direksyon ng ating buhay. Dahil kung ibinigay lang ng Diyos sa atin na tayo ang magiging direktor para lakaran natin ang direksyon na gusto natin, lalakad po tayo sa pinakamagaan na inaalok ng mundong ito. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan na ginagratify lagi ng ating laman. So Jesus teach us that we need to walk to the narrow way. Kahit na po, naglalakad ka na lang na mag-isa, magpapatuloy ka pa rin. Why? Dahil alam mo na ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, as a summary of our study, it is pointed out that walking with Jesus is live as He lived. Ano ibig sabihin nito? Sa 1 John chapter 2 verse 6, ang sabi doon, mamuhay kayo katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Are you truly Christian? Lumakad ka, mamuhay ka ng katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. That is the language of Apostle Paul in Romans chapter 8 verse 29. Maging katulad ng kanyang anak. The purpose of God, kung bakit niya tayo niligtas, ay mamuhay katulad ng wangis ng kanyang mga anak. So mga kapatid, let us ayaan nating paalalahanan tayo ngayon ng salita ng Diyos. Anong klaseng pamumuhay ang meron ka ngayon na nilalakaran? Pwede ba naisipin natin ngayon? Anong klaseng pamumuhay meron tayo? Ito bang pamumuhay natin ito ay pleasing to the Lord? Katanggap-tanggap sa Kanya? Ito bang pamumuhay natin ito ay kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos? Kasi kung hindi ho natin to iisipin sa oras na ito, I tell you the truth, life is short, one day at a time, matatapos ang buhay natin dito. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, tandaan nyo, ang sabi niya sa verse 9 ng ating passage, ng chapter 11, lahat ng ito, ipagsusulit mo sa Diyos. Lahat ng ito, ipagsusulit mo sa Diyos. Ang mga lakad na ginagawa mo ngayon, anumang klaseng uri ng buhay na mayroon ka, huwag mo pong i-assume sa sarili mo na hindi ito nakikita ng Diyos. Because in chapter 12, verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Panginoong Diyos. Anong klaseng uri ng pamumuhay meron tayo? Ngayong araw na ito, we are safe na namumuhay tayo ngayon sa harapan ng Panginoong Diyos nang walang kamalian. Why? Because we are here. Pero pagkayari nating maghiwa-hiwalay mula mamaya hanggang sa susunod na naman ng linggo ng umaga, anong klaseng buhay meron tayo? Anong klaseng landas ang nilalakaran natin? Anong klaseng pamumuhay ang dinidesire ng buhay natin? Kayo lang po ang nakakaalam nun. Dahil wala hong pwedeng maitago sa Panginoong Diyos.
So si Haring Solomon, sinasabi niya sa atin, isang araw, yung lahat ng uri ng lakad ng buhay mo, lahat ng klase ng buhay mo, ahatulan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya ang sabi ho ng Revelation chapter 20, ano sabi ron? Maliwanag na maliwanag, everything na gagawin natin sa mundong ito, nakasulat sa mga aklat. Now, this is my conclusive passage sa Pahayag chapter 20. Ang sabi ho rito sa verse 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Ano po yung mga aklat na ito? Ang sabi rito, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. So typologically, sinasabi rito ni Apostle John, sa harapan ng ating Panginoong Diyos, lahat ng pamumuhay natin dito is recorded to the books na pinabanggit niya dito. Why? Because in Hebrew chapter 2, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Hebrew chapter 4, verse 30. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. So mga kapatid, katulad ng pasimula ko kanina, sa buhay Kristiyano natin, katulad tayo ng baby na walang kakayanan lumakad, pero time will come, matututo tayo na lumakad under the guidance ng parents ng bawat isa sa atin o ng mga taong kasama natin. Pero later on, magiging independent ang paglakad mo. Pero dapat sa paglakad mong iyon, lumalakad ka dapat ng tama. Sapagkat kung hindi ka lalakad ng tama, mapupunta ka sa lugar na hindi makabubuti sa iyo. In the same way, gustong ipakita sa atin ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya mong lumakad na mag-isa nang hindi ka nakikita ng pastor. Kaya mong lumakad na mag-isa nang hindi ka nakikita ng maraming tao. Kaya mong lumakad na mag-isa nang wala kang kasama. Pero tatandaan mo, nakikita ka ng Diyos. At anumang klase ng uri ng pamumuhay na meron tayo sa mundong ito ngayon, na nilalakaran natin, kapatid, I tell you the truth, certainly and surely, lahat ng ito ay pagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Anong mga bagay na sa tingin mo, na nilalakaran mo na hindi karapat-dapat sa Panginoong Diyos? So this is the time na dapat mo itong i-repent sa ating Panginoon Diyos at hingin ang biyaya ng Panginoon. Na Lord, help me na magtapat sa iyo at lumakad ayon sa inyong salita at magpasakop sa pagiging Panginoon mo ng aking buhay upang sa biyaya mo, matagpuan mo ako sa iyong paningin na lumalakad na kasama ka sa buhay ko ito. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. And I pray, Lord, na patuloy nyo po itong pagpalain sa aming mga puso, sa aming mga buhay. May your Holy Spirit help us, Lord, upang na sa ganon, sa aming pamumuhay na ito, ay matagpuan nyo kami na namumuhay ayon sa pananampalataya kay Kristo. This is our prayer in Christ's name. Amen. 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 So,